Nagpadala ng mensahe ang anak kong si Miguel sa family group chat namin sa WhatsApp. Mas mabuti raw kung lalayo muna ako sandali. Sumagot naman ang manugang kong si Alexa ng thumbs up. Nagreply ako, naiintindihan ko, igagalang ko yan at lalayuan ko na rin ang pagbabayad ng inyong bahay at ang buwan ng padala kong 50,000. Kinagabihan, nagring ang telepono ko na parang sasabog sa dami ng tawag. Alam niyo ba yung pakiramdam na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng mga paa mo? Nasa kusina ako noon, hinahalo ang ginisa ng espesyal na nilaga sa kalan, yung may mga dahon ng epazote, at sili na itinuro sa akin ng aking lola, at gustong-gusto ng anak kong si Miguel, simula pa noong bata siya. Ang mabangong usok na nakakapanatag ay kumalat sa buong bahay. Pinupuno ito ng amoy ng maligayang alaala. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mesa. Notification mula sa family WhatsApp group. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking lumang asul na apron na punong-puno na ng mga marka ng kwento at pinagsamahang pagkain at kinuha ko ang telepono. Kalmado ang puso ko. Baka si Miguel lang ang nag-aayos ng Sunday lunch o si Apo Sofia ang nagpadala ng drawing. Sa edad kong 68, ang maliliit na kagalakan na ito ay nagbibigay pa rin ng liwanag sa aking araw. Ngunit ang nabasa ko sa screen na iyon ay nagpalamig sa aking dugo. Pamilya, napagdesisyonan namin na mas mabuti kung lalayo muna si Papa sa ngayon. Dumadaan kami sa isang sensitibong panahon at kailangan namin ng espasyo. Salamat sa pag-unawa. 47 ni salita. Yan lang ang kailangan nila para sirain ang 30 taon ng sakripisyo, mga gabing walang tulog, mga kamay na makalyo sa pagtatrabaho bilang mason, mga pangarap na nilunok ko para matupad ang kanilang mga pangarap. 3 beses kong binasa ang mensahe na parang sinusubukang ayusin ang mga letra sa isang bagay na may saysay, isang bagay na hindi hahatiin ang aking dibdib. Ngunit nandoon ang anak ko, ang bugtong kong anak, ang lalaking nanggaling sa akin, na pinalaki ko mag-isa pagkatapos kong mawala ang aking asawa kong si Diana sa isang aksidente noong 35 anyos pa lang ako. Hinihiling na maglaho ako sa buhay niya. At sa ibaba lang parang isang huling saksak, nakita ko ang asul na thumbs up ni Alexa. Isang thumbs up na parang nakakatawang video, na parang ordinaryong balita, na parang hindi ito ang buhay ko, ang lugar ko sa pamilyang iyon na itinayo ko paa sa paa. Nasa grupo si Manang Marta, ang kapatid ko, tahimik. Si Kuya Ben, ang bayaw ko, tahimik. Walang sino man ang nagsalita. Walang sino man ang ipinagtanggol ako. Walang nagtanong, Miguel, ano ba ito? Pinatay ko ang kalan, huminto sa pagbula ang nilaga, ngunit may isang bagay sa loob ko ang patuloy na kumukulo. Umupo ako sa silya sa kusina, yung madilim na kahoy na dinala ko mula sa bahay ng aking nanay nang mamatay siya at hinulog ang telepono sa aking kandungan. Paano ako napunta rito? Ako na nagtrabaho ng 16 oras sa isang araw bilang mason para lang mabayaran ang kanyang pribadong paaralan. Ako na hindi kailanman nagbakasyon dahil bawat sentimo ay binibilang upang masigurong mayroon siya ng lahat. Ako na sana ay muling nakapag-asawa, mayroon akong mga pagkakataon. Oo, bata pa ako noon, ngunit pinili kong huwag magdala ng sino man sa bahay para hindi malito ang aking anak, para lumaki siya na alam niyang siya ang aking prioridad. Ngayon, sa edad na 68, na may mga kamay na makalyo at baluktot na likod sa pagbubuhat ng napakaraming bigat, ako ay itinatapon na parang lumang kasangkapan na hindi na bagay sa bagong dekorasyon. Ngunit, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Hindi ang kanilang mga salita, kundi ang kanyang thumbs up, ang maliit, kaswal, halos automatikong galaw na nagpakita sa akin kung ano talaga ako para sa kanila. Isang abala. Huminga ako ng malalim. Amoy pa rin ang nilaga sa hangin, ngunit ngayon ay nasusuka na ako. Naalala ko ang lahat ng beses na nilunok ko ang aking opinyon para hindi masabing kontrolado ako. Lahat ng beses na ngumiti ako kahit malamig ang pakikitungo ni Alexa sa akin. Lahat ng beses na nagpanggap akong hindi napapansin na iniaalis nila ako. Umaasa na ito ay isang yugto lamang na magiging maayos ang lahat. Kinuha ko ulit ang telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi dahil sa kahinaan,
kundi sa isang malamig at malinaw na galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Nagsimula akong magsulat. Bawat salita ay isang desisyon, bawat koma ay isang pagpipilian. Naiintindihan ko, Miguel. Igagalang ko ang iyong kahilingan at lalayo na rin ako sa pagbabayad ng inyong bahay. 25,000 bawat buwan. Ang buwanang padala, 50,000. At ang medical insurance ni Sofia, 8,000. Sana makahanap kayo ng espasyo na kailangan ninyo. Mahal, Papa. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay inihagis ko ang telepono sa sofa, bumalik sa kusina at itinapon ang lahat ng ginisang nilaga na iyon, oras ng pagtatrabaho, alaala ng 3 henerasyon, diretso sa basura dahil sa sandaling iyon, naintindihan ko ang isang bagay na mahalaga. Ang pag-ibig na walang respeto ay hindi nakakabusog ng sinuman. Kinagabihan, nagring ang telepono ko na parang sasabog sa dami ng desperadong tawag, ngunit hindi na ako available para sumagot. At iyan ang kwento kung paano ko natutunan na pahalagahan ang tanging tao na laging nagpahalaga sa akin, ang sarili ko. Kung gusto ninyong malaman kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ako napunta sa puntong ito ng pagkasira, at kung ano ang nangyari pagkatapos ng gabing iyon, samahan ninyo ako. Mag-subscribe sa channel dahil ang susunod na mga mangyayari ay magpapaisip sa inyo tungkol sa bawat relasyon sa inyong buhay. Hayaan ninyong ikwento ko kung paano ako naging isang estranghero sa pamilyang ako mismo ang bumuo dahil walang sino man ang nagigising isang araw at basta na lang nagpasya na magpahiya. Alam niyo, ito ay isang mabagal at tahimik na proseso, parang kalawang na kumakain sa bakal. Napapansin mo lang ang pinsala kapag halos huli na ang lahat. Nagsimula ang lahat 3 taon na ang nakakaraan. Isang Sabado ng Marso. Nasa sala ako noon, inaayos ang isang estante, nang tawagan ako ni Miguel na may kasamang tuwa. Papa, may nakilala akong espesyal. Gusto kong makilala mo si Alexa. Tumalon ang puso ko. Noong una ko siyang makita, akala ko ay napakaganda niya. Mahaba at tuwid ang buhok. Laging nakabihis ng maayos. Perpekto ang manicure. Yung mga gel nails na ang mahal-mahal. Ngumiti siya sa akin, niyakap ako. Sinabi niyang marami na raw siyang narinig tungkol sa akin. Inspirasyon ka raw po. Ang sabi niya na may matamis na boses na kalaunan ay natutunan kong paghinalaan. Ang mga unang buwan ay normal lang, mga hapunan, mga tanghalian, mga magalang na usapan, ngunit may mga maliit na senyales na halos hindi mahahalata, tulad ng isang beses na nagdala ako ng 3 leches cake na may chocolate frosting, isang resipe na laging ginagawa ko para kay Miguel sa kanyang kaarawan. Tiningnan ni Alexa ang cake, ngumiti, at sinabing, "Ang ganda naman po, Mang Tonyo, pero sinusubukan po naming kumain ng mas malusog. Alam niyo po, nagsi-gym na nga po si Miguel ngayon." At itinulak niya ang cake sa sulok ng mesa na parang nakakahiya, hindi man lang umimik si Miguel. Sumunod ay ang simpleng kasal sa isang inupahang function hall. Nag-alok ako na tumulong sa mga paghahanda. Ngunit kontrolado na ni Alexa ang lahat kasama ang kanyang nanay, si Aling Sally. Naging bisita lang ako sa kasal ng sarili kong anak. Ngunit ang pinakamasama ay nagsimula nang ikasal sila at dumating ang mga hiling. Una ay maliliit. Papa, pwede ka bang magpahiram ng 5,000 para sa online course na kailangan ni Alexa? Mahalaga para sa karir niya. Ibinigay ko ang pera ng walang pag-aalinlangan. Kung tutuusin, manugang ko siya, bahagi ng pamilya. 2 linggo pagkatapos, Papa, nasira ang refrigerator nila. Pwede ka bang tumulong ng 15,000? Tumulong ako. 1 buwan pagkatapos, Papa, may problema ang kotse ni Alexa. Kailangan ng 10,000 para sa pagpapaayos. Muli akong tumulong. Laging nagbibigay ako. Laging dahil naiisip ko, anak ko yan. Kung kailangan niya, tutulungan ko. Iyan ang ginagawa ng mga magulang. Ngunit pagkatapos ay dumating ang malaking hiling. Dumating si Miguel sa bahay ko isang Huwebes ng gabi na may kaunting kahihiyan, yung paraan niya kapag may malaking hihilingin. Umupo siya sa sofa, inayos ang kanyang mga kamay, at sa wakas ay bumulong. Papa, nakita namin ni Alexa ang perpektong bahay. Nasa isang pribado at ligtas na subdivision, 3 kwarto,
Magandang lugar para kapag may mga anak na kami, pero kailangan namin ng 750,000 para sa down payment. 750,000. Kumulo ang tiyan ko. Halos lahat ng naipon ko yon. Ang lupa na binili ng aking namayapang asawang si Diana noong dekada 80 na tumaas ang halaga sa paglipas ng panahon. Iyon ang aking seguridad, ang aking plan B kung sakaling may mangyari sa akin. Ngunit nang tingnan ko ang mga mata ng aking anak, nakita ko si Diana doon, parehong kulay pulot, parehong pag-asa, at naisip ko, para saan pa ang seguridad kung hindi para tumulong sa mga mahal ko? Ibinenta ko ang lupa, binigyan ko sila ng 750,000. Niyakap ako ni Miguel ng mahigpit. Sinabi niyang, ako ang pinakamagaling na ama sa mundo, na hindi nila ito kailanman malilimutan. Nagpadala si Alexa ng mensahe, "Salamat po, Tay. Anghel po kayo." 3 buwan pagkatapos lumipat sila sa bahay. Ngunit nang dumating ang unang bayad sa utang sa bahay, 25,000 kada buwan, tinawagan ako ni Miguel na balisa. "Papa, hindi namin kinakaya. Hindi pa rin nakakapasa si Alexa sa board exam na pinag-aaralan niya at hindi sapat ang sahod ko para sa lahat. Pwede mo lang ba kaming tulungan ng ilang buwan hanggang sa maayos namin ang lahat? Ilang buwan lang." Alam kong kasinungalingan iyon. Sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na. Ngunit kaming mga magulang ay may ganitong kapintasan. Naniniwala kami dahil gusto naming maniwala. Sinagot ko ang utang sa bahay. At pagkatapos ay nagsimula ang buwan ng padala. Una ay 120,000 para sa gastos sa bahay. Pagkatapos ay naging 35,000. Pagkatapos ay 50,000. Laging may parehong dahilan. Hanggang sa makabangon lang kami. Pinigilan ko ang gastos. Kinansela ko ang aking pribadong medical insurance at natira lang ako sa basic ng PhilHealth. Hindi na ako bumili ng bagong damit. Nagsimula akong kumain ng mas maraming kanin at gulay, mas kaunting karne. Ngunit pinapadala ko ang pera bawat buwan dahil iniisip kong namumuhunan ako sa kaligayahan ng aking anak. Ngunit habang mas marami akong ibinibigay, mas kaunti ang natatanggap ko. Ang mga Sunday lunch na dati ay sagrado, ay nagsimulang maging madalang. "Papa, pagod kami. Sa bahay lang kami ngayon." Isang beses, "Papa, inimbita ni Alexa ang pamilya niya. Next time na lang tayo." Kapag tumatawag ako, sumasagot si Miguel ng nagmamadali, laging nagmamadali. "Hello, Papa. May ginagawa ako. Tatawagan na lang kita mamaya." At hindi na siya tumatawag ulit. Nang ipanganak si Sofia, ang aking magandang apo na malalaki ang mata at bilog ang pisngi, akala ko ay magiging maayos ang lahat. Ngunit lumala pa. Ayaw ni Alexa na buhatin ko ng madalas ang sanggol. Sabi niya ay mahalaga raw na igalang ang kanilang espasyo bilang mga magulang. Ako na nagpalaki ng anak ng mag-isa, ngayon ay kailangan ko pang magpaalam para buhatin ang sarili kong apo. At si Miguel, sumasang-ayon lang si Miguel, laging nasa tabi niya. Ganoon unti-unti akong naging mula sa pagiging ama ay naging isang ATM machine hanggang sa dumating ang hapunan na iyon, ang hapunan na nagpabago sa lahat. Ngunit mas ikukwento ko yan sa susunod na bahagi dahil ang nangyari ng gabing iyon ay ang patak na nagpaapaw sa baso na hindi ko man lang alam na puno na. 3 linggo bago ang mensaheng iyon na sumira sa lahat, nakatanggap ako ng imbitasyon na nagpuno sa akin ng pag-asa. Ang hangal na pag-asa ng isang tao na naniniwala pa rin na magiging maayos ang lahat. Tinawagan ako ni Alexa isang Martes ng hapon. "Mang Tonyo, gusto po sana namin kayong imbitahin maghapunan sa bahay namin sa Sabado. Matagal na rin po tayong hindi nagkikita, hindi po ba?" Ang kanyang boses ay kakaibang masigla, halos pilit, ngunit ayaw kong maghinala. 4 na buwan na ang nakalipas mula nang tumapak ako sa bahay nila. 4 na buwan mula nang maging masyado silang abala para tanggapin ako. Kaya ang imbitasyong iyon ay parang isang truce, isang senyales na baka pinapalaki ko lang ang aking mga alalahanin. Buong linggo akong naghanda. Nagpagupit ako sa barbero. 350 na hindi ko planong gastusin, ngunit gusto kong magmukhang maayos. Pinili ko ang aking barong Tagalog na may kulay emerald green, yung sinabi ni Miguel minsan na bagay sa akin.
Bumili ako ng isang bote ng alak na 800 dahil laging pinag-uusapan ni Alexa ang mamahaling inumin sa kanyang social media at naghanda ako ng lemon pie. Ang pie na iyon ay espesyal, hindi lang isang resipe, kundi isang buhay na alaala. Nang si Miguel ay 7 anyos at naospital ng 3 araw dahil sa pneumonia, ipinangako ko sa kanya na kapag lumabas siya ng ospital, gagawan ko siya ng pinakamasarap na lemon pie sa mundo. Buong hapon akong nagtrabaho sa maliit na kusina ng aming lumang apartment. Naghahalo ng puti ng itlog gamit ang tinidor dahil wala kaming mixer. Nang matikman niya ang unang subo, lumiwanag ang kanyang maliliit na mata. Papa, ito ang pinakamasarap na kinain ko sa buong buhay ko. Mula noon, bawat beses na malungkot siya, balisa o kailangan ng ginhawa, ginagawa ko ang pie na iyon. Dumating ako sa bahay nila noong Sabado ng 7 ng gabi, eksakto. Nag-doorbell ako, hawak ang pie sa 2 kamay. Nararamdaman ang bilis ng pintig ng aking puso kaysa sa normal. Binuksan ni Alexa ang pinto na nakatsinelas. Yung mga pink na tsinelas na may pom-pom, hindi man lang siya nagpalit. Nakapajama pants at maluwag na t-shirt, nakatali ang buhok sa isang pabayang bun. Hello po, Mang Tonyo, pasok po. Niyakap niya ako ng walang tunay ng ngiti. Pumasok ako. Ang bahay ay amoy take-out. Mga karton ng pizza na nakatambak sa kitchen counter. Pizza. Inimbitahan nila ako maghapunan at nag-order sila ng pizza. Pasensya na po, hindi na po kami nagkaroon ng oras magluto, sabi ni Alexa, nang hindi tumitingin sa akin, pabalik na sa sofa kung saan niya tinitingnan ang kanyang cellphone. Lumabas si Miguel mula sa laundry area, pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang tuwalya. Hello, Papa! Isang mabilis na halik sa pisngi, mekanikal. Upo po, magpahinga po kayo. Nandun lang ako nakatayo sa sala, hawak pa rin ang pie at ang alak, nararamdaman na wala ako sa lugar. Si Sofia ay nasa sahig, naglalaro ng manika. Nang makita niya ako, tumakbo siya sa akin. Lolo! Uminit ang puso ko. At least may isang tao doon na natutuwa pang makita ako. Sofia, halika rito. Hayaan mo si Lolo umupo, sigaw ni Alexa na may malamig na tono. Inilagay ko ang pie sa refrigerator. Walang nagkomento. Walang nagsabing mabango o salamat sa pagdala. Ang pie ay nandoon lang, hindi pinansin. Umupo kami para kumain o sa halip sila ang kumain ng pizza diretso mula sa kahon habang kumuha ako ng 2 maliit na piraso at pilit kong nilunok. Kakaiba ang usapan, puno ng mga hindi komportabling pagtigil. Doon nagsimula si Alexa. Alam niyo po, Mang Tonyo, may napanood po akong documentary kamakailan tungkol sa kung paano nahihirapan ang mga nakatatandang henerasyon na intindihin ang modernong buhay. Humagikik siya, tiningnan si Miguel na parang nagbabahagi ng isang panloob na biro. Ngumiti pabalik si Miguel sa kanya. Oo, totoo yan. Maraming nagbago sa mundo. Totoo. Patuloy ni Alexa habang kumukuha ng isa pang hiwa ng pizza. Maraming mga magulang ang hindi kayang pakawalan ang kanilang mga anak. Nanatili sila sa emosyonal na pagiging dependent, alam niyo po. Iniisip nila na ang kanilang anak ay dapat laging available, na kailangan nilang magpaliwanag sa lahat. Sumikip ang tiyan ko. Pinag-uusapan niya ako nang hindi sinasabi ang pangalan ko, ngunit ginagawa niya. Para sa akin, nakakasakal yan. Patuloy niya ngayon habang diretsyong nakatingin sa akin. Bawat mag-asawa ay kailangan ng kanilang sariling espasyo, ang kanilang privacy. Hindi pwedeng may taong labas-masok na lang palagi, gustong magbigay ng opinyon sa lahat. Lumunok ako ng mahirap. Kailanman ay hindi ko gustong maging pakialamero. Wala namang sinasabi tungkol sa inyo specifically, Mang Tonyo, putol ni Alexa na may pekeng ngiti, ngunit ako talaga ang pinag-uusapan niya. Bawat salita ay isang bato na inihagis sa akin. Nanatiling tahimik si Miguel. Hindi niya ako ipinagtanggol. Hindi niya sinabing, Papa, hindi ganyan. Tumango lang siya at kumuha pa ng pizza. Humaba ang gabi. Sinubukan kong makipaglaro kay Sofia, ngunit sinabi agad ni Alexa na oras na para matulog ang bata. Nag-alok ako na tumulong sa hugas ng pinggan. Mga karton lang naman ng pizza, ngunit sinabi ni Alexa na ayos na ang lahat. Nang 9:30, tumayo ako para umuwi. Walang humiling na manatili pa ako.
Papa, sandali, sabi ni Miguel nang nasa pinto na ako. Tumalon ang puso ko. Baka yayakapin niya ako ng totoo, magsusorry sa kakaibang kapaligiran. Na-transfer mo na ba ang pera para sa buwan na ito? Bukas na ang bayad sa utang sa bahay. Pera, iyon pala ang lahat. Na-transfer ko na noong Miyerkules, sagot ko habang nararamdaman ang may nababasag sa loob ko. Perpekto. Salamat. Ingat po sa pagmamaneho. Umalis ako sa bahay na iyon at sumakay sa aking kotse. Hindi pa ako umiiyak noon. Hindi, nandoon lang ako nakaupo na may mga kamay sa manibela. Tinitingnan ng maliwanag na bahay na iyon, ang bahay na binabayaran ko, at tinatanong sa sarili ko kung kailan ako nawalan ng lugar doon. Nagmaneho ako papunta sa aking apartment na parang naka-autopilot. Nang makapasok ako, dumiretso ako sa refrigerator. Nagtabi ako ng isang hiwa ng lemon pie para sa sarili ko. Kinain ko yon habang nakatayo lang sa aking tahimik na kusina at hindi na pareho ang lasa. Dahil sa wakas ay naintindihan ko, gaano mo man kamahal, gaano ka man magbigay, kung walang respeto sa kabilang panig, mumulang ang kinakain mo. 2 araw pagkatapos, matutuklasan ko ang isang bagay na magpapabago sa sakit na iyon sa isang desisyon. At iyon ay nang marinig ko ang isang bagay na hindi ko dapat narinig kailanman. May mga bagay sa buhay na kapag narinig mo na, hindi mo na pwedeng burahin. Nakaukit iyon sa iyong alaala na parang peklat na nag-aapoy bawat oras na maalala mo. Ang nangyari noong Huwebes na iyon ay ganoon din. 2 araw pagkatapos ng kakilakilabot na hapunan na iyon, nagising ako na si Sofia ang nasa isip ko. Ang aking munting apo ay magiging 6 na taong gulang sa susunod na linggo at buong buwan ko siyang hinuhugis ng tren-trenan na gawa sa kahoy. Hindi lang basta tren, kundi isang espesyal na yari sa kamay, pininturahan ng asul na may puting detalye, tulad ng sa akin noong bata pa ako. Inukit ko ang kanyang pangalan sa gilid ng engine car, Sofia, with love from Lolo Tonyo. Gumawa din ako ng maliliit na rails para rito. Nagdagdag ako ng pulang 7. Bawat hiwa ay isang panalangin. Bawat detalye ay pag-ibig na nagbago sa kahoy at pintura. Gusto kong magkaroon si Sofia ng isang bagay na hindi mabibili sa kahit anong tindahan, isang bagay na gawa ng mga kamay ng kanyang lolo, na puno ng kasaysayan. Tinawagan ko si Miguel para ipaalam na idadaan ko ang regalo. Walang sumagot. Sinubukan ko ang cellphone ni Alexa, wala rin sagot. Nagpadala ako ng mensahe. Seen, ngunit walang reply. Nagpa siya akong pumunta pa rin. 2:45 ng hapon noon. Oras na nang uwi ni Sofia mula sa eskwela. Pwede kong iwan ang regalo at umuwi. Hindi ko na kailangan pang pumasok kung abala sila. Nang dumating ako, nakabukas ng bahagya ang gate. Malamang nakalimutan ng gardener na isara. Umakyat ako sa pintuan, hawak ang tren na nakabalot sa pink na papel. Nag-doorbell ako. Wala. Nag-doorbell ako ulit, tahimik. Ngunit naririnig ko ang mga boses mula sa loob. Baka nakabukas ang TV. Sinubukan ko ang doorknob, nakabukas ang pinto. Hello, may tao ba? Tanong ko habang dahan-dahang itinutulak ang pinto. Pumasok ako sa sala. Walang tao. Tahimik ang bahay ngunit patuloy ang mga boses. Galing sa kusina. Hindi TV kundi mga taong nag-uusap. Sinasabi ng aking instinct na umalis ako, ngunit may mas malakas na humila sa akin. Kailangan kong malaman kung bakit nila ako masyadong hindi pinapansin. Naglakad ako sa pasilyo. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kusina at pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Alexa, malakas at malinaw. Sinasabi ko sa iyo, Ma, hindi ko na matiis ang lalaking to. Huminto ako. Bilis ng pintig ng puso ko. Nakikipag-usap siya sa telepono kay Aling Sally. Ang nanay niya, laging gustong makialam sa lahat. Noong isang araw, dumating siya rito. Sinusubukang turuan ako kung paano gumawa ng oatmeal para kay Sofia, na parang hindi ko alam kung paano alagaan ang sarili kong anak. Nagpapanggap akong nakikinig, ngunit sa loob ko, kumukulo ako. Humigpit ang kapit ko sa tren. Kailanman ay hindi ako nagturo. Minsan lang ako nagkomento.
isang beses lang, na maganda ang oatmeal para sa digestion ng mga bata dahil sinabi sa akin ng pediatrician noong bata pa si Miguel. At si Miguel ay walang sinasabi. Narinig ang boses ni Aling Sally mula sa speakerphone. Ay, ganun pa rin siya, alam mo na. Sinasabi niyang tatay niya yan, na laging ganyan, na kailangan nating magtiis. Ang boses ni Alexa ay puno ng pagkayamot. Ngunit ang pagtitiis ay may limitasyon. Binabayaran ng tao ang bahay, binabayaran ang mga bayarin, at pagkatapos ay iniisip niyang may karapatan siyang kontrolin ang buhay namin. Nagsimulang manginig ang aking mga binti. Doon ko narinig ang boses ng anak ko. Miguel, Jess, ibaba mo na yan. Pwede kang tapusin ang pakikipag-usap kay Aling Sally mamaya. Tapos na ako. Hoy ma, tatawagan na lang kita mamaya. Tahimik. Pagkatapos ay ang pagod na boses ni Miguel. Kailangan mong magkaroon ng mas maraming pasensya sa kanya. Mag-isa lang siya. Tayo lang ang meron siya. Tama. Kaya siya kumakapit sa atin. Hindi yan malusog, Miguel. Alam ko. Kung gayon, bakit wala kang ginagawa? Tumataas ang tono ni Alexa. Hindi ako nagpakasal sa iyo para magkaroon ng biyenan na halos nakatira na sa bahay natin sa lahat ng oras. Ay, may dala akong matatamis. May dala akong para kay Sofia. Pwede akong bumisita sa linggo. Paghinto. Isang masyadong mahabang paghinto. Kakausapin ko siya. Sa wakas ay sabi ni Miguel. Kakausapin? Anong klaseng usapan? Dahil sa paraan ng pakikipag-usap mo, malapit na naman siyang nandito. Humagikhik si Alexa. Tingnan mo. Alam kong siya ang nagbabayad ng mga bagay, okay? Hindi ako tanga. Ngunit hindi yan nagbibigay sa kanya ng karapatan na kontrolin ang aming routine. At isa pa, siya ang pabigat sa atin, hindi tayo ang pabigat sa kanya. Kung wala siya, ano ang gagawin niya sa buhay niya? Uupo lang mag-isa sa lumang apartment na yon, nagbibilang ng pera. Pabigat. Ang dalawang salitang iyon ay sumabog sa loob ng aking dibdib na parang bomba. Ako na nagtrabaho mula sa edad na 15. Ako na nagpalaki ng anak na mag-isa. Ako na nagbenta ng lahat ng mayroon ako para bigyan sila ng kaginhawaan. Ako ay isang pabigat. Huwag kang ganyan magsalita, Jess. Mahina ang boses ni Miguel, ngunit hindi niya sinabing mali siya. Hiniling lang niya na huwag ganoon magsalita, hindi na mali. Sinasabi ko ang totoo at alam mo yan. Binuksan ni Alexa ang refrigerator. Narinig ko ang tunog. Kailangan nating makahanap ng solusyon para rito. Alinman ay naiintindihan niya na kailangan niya tayong bigyan ng espasyo o kailangan nating maging mas direkta. Sabihin sa kanya na kailangan niyang lumayo ng kaunti para din sa sarili niyang kapakanan. Hindi ko na kayang makinig pa. Lumabo ang paningin ko. Gumawa ako ng 2 hakbang paatras. Nanginginig ang mga binti. Hawak ang tren sa dibdib ko na parang kalasag. Umalis ako sa bahay na iyon sa parehong paraan ng pagpasok ko. Hindi nakikita, hindi gusto, itinatapon. Sumakay ako sa kotse at doon lang, na nakasara ang mga pinto, ako bumagsak. Umiyak ako na hindi ko pa nagawa mula noong libing ni Diana. Umiyak ako dahil masakit. Masakit sa paraan na walang lunas. Natuklasan mo na napakaliit pala ng kahulugan mo sa isang taong mahal na mahal mo. Ang tren ay nasa kandungan ko. Ang asul na pintura na iyon, ang puting detalye, ang pangalan na inukit ng may labis na pagmamahal. Sofia with love from Lolo Tonyo. Dinala ko pa uwi ang tren. Kailanman ay hindi iyon nakarating sa mga kamay ng aking apo. At sa loob ng 3 araw, 3 mahabang araw, ikinulong ko ang sarili ko sa aking apartment at hinayaan na may mamatay sa loob ko. Ang ilusyon na mayroon pa akong lugar sa pamilyang iyon. Ngunit, alam niyo ba kung ano ang nangyayari kapag may namamatay sa loob natin? Minsan, may ibang bagay na isinisilang sa lugar nito. At ang isinilang sa akin ay isang bagay na hindi ko kailanman inakalang magkakaroon ako ng lakas ng loob na maramdaman, kaliwanagan. 3 araw akong nakakulong sa apartment na ito. Hindi nakakakain ng maayos, hindi nakakatulog ng maayos, walang magawa, kundi balikan ang mga salitang iyon. Siya ang pabigat sa atin, hindi tayo ang pabigat sa kanya.
Sa unang araw, umiyak lang ako. Umiyak hanggang sa wala ng luha, hanggang sa sumakit ang lalamunan ko, hanggang sa sobrang maga ng mga mata ko na halos hindi ko na mabuksan. Hindi ko pinansin ang mga tawag ni Manang Marta, hindi ko pinansin ang mga mensahe mula sa grupo ng simbahan, hindi ko pinansin ang buong mundo. Sa ikalawang araw ay dumating ang galit, isang malalim, tahimik na galit na nagliliyab sa loob na parang nakalimutang baga. Naglakad ako ng pabalik-balik sa sala, nakikipag-usap sa sarili. Binabalikan ang bawat sandali ng kahihiyan, bawat pagbaliwala, bawat beses na nilunok ko ang aking dignidad at nagpanggap na maayos ang lahat. Kinuha ko ang tren ni Sofia na nasa mesa pa rin. Yung dinala ko pabalik at hindi ko naibigay at muntik ko nang itapon sa basura, ngunit hindi ko magawa dahil hindi niya kasalanan. Hindi kasalanan ng isang angkam na taong gulang na bata na nakalimutan ng mga nakatatanda sa paligid niya ang kahulugan ng pasasalamat. Sa ikatlong araw, may nagbago. Nagising ako ng 5:00 ng umaga. Halos hindi ako nakatulog, ngunit nang buksan ko ang aking mga mata, kakaibang linaw ang isip ko. Tumayo ako, pumunta sa banyo at tumingin sa salamin. Ang nakita ko ay nakakatakot. Isang 61 taong gulang na lalaki ang nakatingin sa akin, na may malalim na kunot sa paligid ng mga mata, gusot na puting buhok, nakalaylay na balikat, ngunit hindi ang mga marka ng edad ang nakakatakot sa akin, kundi ang ekspresyon. Ito ay pagkatalo, pagtanggap, pagsuko. At bigla, alam niyo, nakita ko sa refleksyon na iyon ang aking amang si Tatay Roberto, na nagpalaki ng 5 anak sa isang rancho na mag-isa pagkatapos umalis ng aking ina kasama ang ibang lalaki. Nagtrabaho siya hanggang sa sumakit ang kanyang mga buto, hanggang sa naging magaspang ang kanyang mga kamay sa labis na paggawa, hanggang sa baluktot ang kanyang gulugod sa pagbubuhat ng napakaraming bigat. At alam niyo ba ang sinabi niya sa akin minsan bago siya mamatay? Tonyo, huwag mong hayaan ang sinuman na iparamdam sa iyo na maliit ka dahil hindi ka maliit. Ikaw ang gulugod ng iyong buhay, at ang gulugod ay hindi bumabaluktot, nababali ito o sumusuporta, pumili ka. Tumingin ako ng mas malalim sa salamin at ginawa ang aking desisyon. Susuportahan ko ang aking sarili. Umalis ako sa banyo, umupo sa mesa sa kusina at binuksan ang aking lumang laptop. Yung binigay sa akin ni Miguel 5 taon na ang nakalipas, sinasabing, kailangan ko nang pumasok sa digital world. Binuksan ko iyon at naghintay na mag-load. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay, ngunit hindi na dahil sa kahinaan, kundi sa determinasyon. Pumasok ako sa kasaysayan ng aking digital bank at nagsimulang i-print ang bawat receipt ng transaksyon, bawat proof of payment sa PayPal, bawat bayad sa utang sa bahay. Inayos ko ang lahat ayon sa petsa, sa mga transparent na folder, na parang nagbuo ako ng isang legal na kaso. Marso 2022, 25,000 para sa utang sa bahay plus 20,000 para sa tulong, total 45,000. Abril 2022, 25,000 para sa utang sa bahay plus 25,000 para sa tulong, total 50,000. Mayo 2022, 25,000 para sa utang sa bahay plus 30,000 para sa tulong, total 55,000. Patuloy akong nagdagdag buwan-buwan, taon-taon. Ang mga halaga ay tumaas sa paglipas ng panahon. Mula 5 tuwisan kada buwan hanggang 80,000, minsan 90,000 kapag may mga emerhensya. Pagpapaayos ng aircon, problema sa kotse, pribadong paaralan ni Sofia. Nang dumating ako sa kabuang halaga, kumulo ang tiyan ko. 27,000, 37,000 sa loob ng 3 taon. Hindi pa kasama ang 750,000 para sa down payment ng bahay. Hindi pa kasama ang mga regalo, ang mga damit na binili ko para kay Sofia, ang mga pagkain na binayaran ko, ang maliliit na pabor na naging routine. Iniprint ko ang kumpletong pahayag, 42 pahina ng receipts. Inilagay ko ang lahat sa isang asul na folder at sinulatan ko ang cover ng itim na panulat. Kasaysayan ng transaksyon, Mang Tonyo kay Miguel at Alexa, 2022 hanggang 2025. Pagkatapos ay pumunta ako sa drawer ng aking mesa kung saan ko itinatago ang mga lumang dokumento at kinuha ang titulo ng kanilang bahay dahil may kopya ako. Kung tutuusin, ako ang nagbigay ng down payment. Ako ang nagbayad. May karapatan akong magkaroon ng batas sa bawat linya. Mga may-ari,
Miguel Augusto San Jose at Alexa Costa San Jose. Hindi lumabas ang pangalan ko kahit saan, hindi bilang gwarantor, hindi bilang nagbigay, hindi bilang anuman. Sa legal na usapan, wala akong karapatan sa bahay na iyon, ngunit sa moral na usapan, ang bahay na iyon ay akin. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Atian Reyes, isang abogadong nakilala ko taon na, ang nakalipas ng kailangan niyang ipaayos ang kanyang suit at pumunta sa aking tailoring shop. Naging magkaibigan kami, laging sinasabi niya, "Mang Tonyo, anumang kailangan mo, tawagan mo lang ako. Oras na para kailanganin." Atian Reyes, si Mang Tonyo po ito. Kailangan ko ng konsultasyon. Urgent po. Tinanggap niya ako sa kanyang opisina ng gabing iyon. Ipinakita ko sa kanya ang mga receipts, ang titulo. Ikinwento ko ang buong kwento. Nakikinig siya ng tahimik, nakasabit ang mga salamin sa dulo ng kanyang ilong, tinitingnan ng maingat ang mga dokumento. Nang matapos ako, nagbuntong hininga siya. "Mang Tonyo, sa legal na usapan, mayroon kang dalawang opsyon. Alinman ay ituring mo ang lahat bilang regalo at hindi mo na ito mababawi. O magdemanda ka ng paniningil. Iginigiit na ito ay mga utang na hindi nabayaran. Ngunit wala akong kailanman ginawang kontrata, hindi ko kailanman hiniling na pirmahan nila ang anuman. Alam ko, ngunit ang mga receipts ay narito lahat at mas mahalaga, may kasaysayan ng komunikasyon sa pagitan ninyo, mga mensahe, emails, audio files, kung saan humihingi sila ng pera sa iyo." Tumingin siya sa akin sa ibabaw ng kanyang mga salamin. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang WhatsApp at nagsimulang mag-scroll. "Papa, kailangan ko ng tulong. Mahirap ngayong buwan. Papa, pwede mo bang ideposito ang isa pang P10,000? May bigla ang bayarin. Papa, salamat sa tulong. Kapag nakabangon na kami, babayaran ka namin. Babayaran ka namin." Ang pangakong iyon ay lumabas sa hindi bababa sa 10 iba't ibang mensahe. Babayaran, babayaran, babayaran. Kailanman ay hindi sila nagbayad. Narito, ipinakita ko kay Atian Reyes. Laging sinasabi nilang magbabayad sila. Ngumiti siya sa unang pagkakataon. Kung gayon, hindi sila regalo, kundi utang, at ang mga utang ay kailangang bayaran. Ginugol ko ang susunod na 2 oras sa opisina na iyon, bumuo ng isang kumpletong pagsusuri. Malinaw si Atian Reyes, maaari akong magdemanda, ngunit ito ay magiging mahaba, nakakapagod, masakit. O kaya, maaari akong gumawa ng mas direkta. "Tumigil ka lang sa pagbabayad," sabi niya. "Walang kontrata na pumipilit sa iyo. Ang bahay ay nakapangalan sa kanila, hindi sa iyo. Maaari kang magpasya anumang oras na ayaw mo nang ipagpatuloy ito." At ano ang magagawa nila? Wala talaga. Ang pinakamataas na magagawa nila ay subukang magdemanda sa iyo dahil sa paglabag sa verbal agreement. Ngunit sa mga mensaheng ito na nagsasabing babayaran ka nila, mas may kapangyarihan kang akusahan sila ng paglabag kaysa sila na akusahan ka ng anumang bagay. Umalis ako sa opisina na iyon na may asul na folder sa ilalim ng aking braso at isang katiyakan sa aking dibdib. Hindi ako pabigat, ako ang estruktura. At ang mga estruktura ay pwedeng alisin. Sa sumunod na mga araw, inayos ko ang lahat. Kinunan ko ng litrato ang bawat dokumento. Inimbak ang bawat pag-uusap. Inihanda ang lahat na parang nagbuo ako ng chessboard at malapit na akong magbigay ng checkmate. Ngunit bago iyon, kailangan kong hintayin ang kanilang galaw dahil alam ko sa aking kaluluwa na may gagawin sila. Walang pasensya si Alexa. Pipilitin niya si Miguel at si Miguel. Mahina gaya ng dati pagdating sa kanya, ay susuko. Hindi ko inakala na ganun kabilis. 5 araw pagkatapos ng pag-uusap ko kay Atian Reyes, nag-vibrate ang cellphone ko na may notification mula sa family group chat. Doon nagbago ang lahat. Inaayos ko ang aking toolbox noong Huwebes ng hapon. Mga kulay na screwdriver na nakakalat sa mesa, mga tornilyo na nakahiwalay ayon sa laki, mga kagamitan na sinusubukan isa-isa. Ito ay isang gawain na ginagawa ko halos nang walang malay. Ang aking mga daliri ay nagtatrabaho mag-isa.
habang ang aking isip ay malayo, nagpaplano ng susunod na mga hakbang. Mula nang makipag-usap ako kay Attorney Reyes, mas nakatulog ako, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil mayroon na akong aksyon at ang aksyon ay mas nakakagaling kaysa sa anumang gamot. Ang cellphone ko ay nasa mesa sa tabi ng mga screwdriver. Nang mag-vibrate iyon, hindi ko agad tiningnan. Akala ko ay advertisement o mensahe mula sa simbahan o si Manang Marta na nagpapadala ng isa pang video ng resipe na alam kong hindi ko naman gagawin. Ngunit pagkatapos ay nag-vibrate ulit at ulit at ulit. Kinuha ko ang telepono. May mga notification mula sa grupong Pamilya San Jose, yung grupo na ginawa ni Miguel nang ipanganak si Sofia, sinasabing ito ay para manatiling konektado ang lahat. Sa practice ito ay naging patay na espasyo kung saan walang sino man ang talagang nagsasalita, nagpapadala lang ng mga mensahe ng good morning na may bulaklak at pagbati sa kaarawan. Binuksan ko ang application at binasa, Pamilya. Napagdesisyunan namin na mas mabuti kung lalayo muna si Papa sa ngayon. Dumadaan kami sa isang sensitibong panahon at kailangan namin ng espasyo. Salamat sa pag-unawa. Binasa ko ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Ang mga salita ay nagsimulang sumayaw sa screen. Lumabo ang paningin ko. Naramdaman ko ang kakaibang bagay sa aking dibdib. Hindi ito sakit, hindi ito galit. Ito ay isang uri ng hindi makapaniwala na may halong ginhawa. Oo, ginhawa, dahil sa wakas ay inalis na nila ang maskara. Nag-scroll ako pababa, sa ilalim lang ng mensahe ni Miguel. Isang asul na thumbs up. Alexa Costa San Jose, nag-react ng thumbs up, na parang isang post tungkol sa panahon, na parang hindi ito ang pagpapaalis sa kanyang ama, sa lolo ng kanyang anak, sa lalaking sumusuporta sa bahay na iyon. Tiningnan ko ang ibang miyembro ng grupo. Nandoon si Manang Marta, si Kuya Bendin, ang pinsan kong si Elena. Walang sino man ang nagsalita, tanging katahimikan. Ang duwag na katahimikan ng mga nakakakita ng kawalan ng katarungan at mas gustong magpanggap na hindi ito ang kanilang problema. Ibinaba ko ulit ang telepono sa mesa. Huminga ako ng malalim. Hindi na nanginginig ang aking mga kamay. Tumayo ako, pumunta sa kusina, nagbuhos ng isang basong tubig at dahan-dahang ininom. Tumingin ako sa bintana. Isang malinaw na hapon na may kaunting ulap. Yung mga uri ng araw na nagloloko sa iyo na pinaniniwala kang maayos ang lahat sa mundo. Ngunit hindi at hindi na kailanman magiging maayos. Hindi sa lumang paraan. Bumalik ako sa mesa, kinuha ang telepono at nagsimulang magsulat. Bawat salita ay isang sinasadyang pagpipilian. Bawat koma ay isang ladrilyo na inilalagay ko sa pader na itinayo ko sa pagitan nila at ako. Naiintindihan ko, Miguel, paghinto. Huminga, igagalang ko ang iyong kahilingan, isa pang paghinto. Ngayon, eto na. At lalayo na rin ako sa pagbabayad ng inyong bahay, 25,000 bawat buwan. Ang buwanang padala, 50,000. At ang medical insurance ni Sofia, 8,000. Isang linya pa. Sana makahanap kayo ng espasyo na kailangan ninyo. At sa wakas, mahal Papa. 3 beses ko itong binasa bago ko pindutin ang send. Gusto kong siguraduhin na ang bawat salita ay perpekto, objektibo, magalang, walang awa. Pinindot ko ang send. Ang mga asul na check ay lumabas agad. Seen? Ginawa kong silent ang telepono, binaligtad ko iyon at bumalik sa aking toolbox. Kinuha ko ang isang asul na screwdriver at nagsimulang subukan. Matatag ang aking mga kamay. Kalmado ang puso ko dahil sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay may ginawa ako para sa aking sarili. Lumipas ang 50 minuto, kalahating oras, 1 oras. Nang 7 ng gabi, nagpasya akong maghapunan. Gumawa ako ng simpleng omelette na may keso at kamatis. Umupo ako sa maliit na mesa sa kusina at kumain ng payapa, ngumunguya ng dahan-dahan, nilalasap ang bawat subo. Hindi ko binuksan ang TV, hindi ako nagpatugtog ng musika, tanging katahimikan. At ang katahimikang iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay hindi mabigat sa kalungkutan, kundi magaan sa kalayaan. Nang 9:30, naligo ako. Iniwan ko ang telepono sa sala, nakabaligtad pa rin. Nagtagal ako sa shower,
Hinayaan ang mainit na tubig na hugasan hindi lang ang aking katawan, kundi pati na rin ang 30 taon ng naipong kahihiyan. Nang lumabas ako, pinunasan ko ang aking sarili ng tahimik. Pinahiran ko ang lotion sa aking mga kamay. Yung brand na laging binibili ko. Ngunit bihirang gamitin dahil kailangan kong magtipid. At isinuot ko ang pinakakomportable kong pajama. Halos alas 11 na ng gabi nang bumalik ako sa sala at doon ko nakita. Nanginginig ang telepono, literal na nanginginig sa mesa. Gumagalaw-galaw sa dami ng mga notification na sabay-sabay na dumarating. Ang screen ay bumubukas at sumasara na parang puso na nagpapanik. Kinuha ko ang telepono. 47 missed calls, 23 mula kay Miguel, 15 mula kay Alexa, 9 mula sa hindi kilalang mga numero. Malamang tumatawag sila mula sa ibang telepono nang makita nilang hindi ako sumasagot. At ang mga mensahe, Diyos ko, ang mga mensahe. Miguel, 2347. Papa, kailangan ko kayong kausapin. Urgently. Miguel, 2349. Papa, pakisagot po. Miguel, 2352. Papa, huwag niyo po itong gawin. Miguel, 2355. Papa, hindi ko naman po ibig sabihin yon. Miguel, 2358. Papa, kailangan po nating pag-usapan si Alexa. Alexa, 1528. Mang Tonyo, pasensya na po kung nasaktan kayo sa mensahe ni Miguel. Hindi po yun ang intensyon namin. Dumadaan lang po kami sa ilang problema at mali ang kinalabasan. Alexa, 1545. Maghapunan po tayo. Mag-usap tayo ng mahinahon. Sigurado po akong maaayos natin ito. Ayusin? Na parang isang simpleng hindi pagkakaunawaan, na parang 30 taon ng kawalan ng respeto ay maaayos sa isang hapunan. Hindi ako sumagot. Noong Sabado ng umaga, dumating si Manang Marta. Hindi siya tumawag bago, basta nag-doorbell lang at sumigaw. Tonyo, ako to, buksan mo ako. Alam kong siya iyon sa boses. Laging direkta si Manang Marta, walang paligoy-ligoy. Binuksan ko ang pinto. Pumasok siya na parang bagyo, nakatsinelas, nakatali ang buhok sa ponytail, may dalang bag na may blueberry muffins, mainit pa. Dumating ako para mag-breakfast kasama ka at gusto kong marinig ang lahat. Sabi niya habang nilagpasan ako diretso sa kusina. Magpakulo ka ng tubig, may dala din akong masarap na kape. Umupo kami sa maliit na mesa. Habang kumakain, ikinwento ko ang lahat. Mula sa kakilakilabot na hapunan hanggang sa pag-uusap na narinig ko, hanggang sa mensahe sa grupo at ang aking tugon. Tahimik na nakinig si Manang Marta, dahan-dahang ngumunguya, nakatuon ang mga mata sa akin. Nang matapos ako, pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang napkin at sinabing, "Tama ang ginawa mo." Sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam na kailangan kong marinig iyon hanggang sa marinig ko. Seryoso, Tonyo, nakita kong unti-unti kang nawala nitong mga nakaraang taon. Nakita kong naging anino ka ng sarili mo. Hinahabol ang mumo ng pagmamahal mula sa anak na pinalaki mo. At wala akong sinabi. Nagbuntong hininga siya. Dahil inakala kong hindi ko ito laban, ngunit oo, ito ay laban. Dapat kitang ginising matagal na. Desperado sila, bulong ko. At mas magiging desperado pa sila. Kumuha si Manang Marta ng isa pang muffin. Ngayon kailangan nilang maging tunay na matanda, magbayad ng sarili nilang mga bayarin, maging responsable sa sarili nilang mga desisyon. At alam mo ba ang iniisip ko? Ito ang pinakamabuting magagawa mo para sa kanila. Hindi ganoon ang pakiramdam. Kailanman ay hindi ganoon ang pakiramdam. Sa simula ay tiningnan niya ako nang may seryosong tingin na tanging mga nakatatandang kapatid lang ang mayroon. Ngunit pagkatapos mawala ang alabok, baka naiintindihan nila kung anong klase ka ng tao. Nandun si Manang Marta sa akin sa buong umaga. Nanood kami ng isang pangit na pelikula sa TV. Nagtawanan kami sa mga walang kabuluhang bagay. Kumain kami ng chocolate leche flan, diretso mula sa mold. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong magaan ako. Nang umalis siya kinahapunan, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong sa aking tainga. Huwag kang uurong, Tonyo. Pangako mo. Pangako. Ngunit ang totoo ay hindi ko pa rin alam kung matutupad ko ang pangakong iyon. Dahil habang matatag ang aking isip, dumudugo pa rin ang aking puso. Noong linggo, sinubukan nila ulit.
Sa pagkakataong ito, ipinadala nila si Sofia. Narinig ko ang kanyang matamis na boses sa intercom. "Lolo, ako po si Sofia. Sabi ni Papa malungkot ka raw po. May dala po akong drawing." Napuno ng kirot ang puso ko. Pinindot ko ang button. "Hello, mahal ko. Hindi maganda ang pakiramdam ni Lolo ngayon, okay? Pero natutuwa akong malaman na gumawa ka ng drawing. Sabihin mo kay Papa na idala ka ulit sa ibang araw." "May sakit ka po ba, Lolo?" Pinikit ko ang aking mga mata. "Hindi, Sinta, pagod lang. Ngunit magiging maayos din ang pakiramdam ni Lolo agad, okay? Mahal kita." "Mahal din kita, Sofia, higit sa lahat." Binitawan ko ang button at bumagsak ako sa sahig, umiiyak. Dahil may mga bagay na ginagawa natin na tama, ngunit masakit na parang mali. At ang lumayo sa aking apo, kahit alam kong kasalanan ng kanyang mga magulang, hindi sa akin, ay isa sa mga bagay na iyon. Ngunit hindi ako pwedeng sumuko. Hindi ngayon, hindi pagkatapos ng napakalayo kong narating. Sa Lunes ang takdang bayad para sa utang sa bahay at ng gabing iyon, ipinadala ni Miguel ang pinakamahabang mensahe na natanggap ko sa kanya. "Papa, takdang bayad na. Hindi namin kayang bayaran. Sinubukan kong kumuha ng utang sa bangko at hindi ako naaprubahan. Desperado na si Alexa. Nagtanong si Sofia tungkol sa inyo ng 3 beses ngayon at hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Papa, alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan ko kayo, ngunit mangyaring huwag niyo po itong gawin. Huwag niyo po kaming hayaang mawalan ng bahay, hindi dahil sa pride, pakiusap, hindi dahil sa pride." Akala niya pride, dahan-dahan akong sumulat. "Hindi pride, Miguel, ito ay dignidad. Humingi kayo ng espasyo. Ibinigay ko iyon sa inyo. Tinawag niyo akong pabigat, narinig ko iyon. Ngayon kailangan mong intindihin na ang respeto ay hindi hinihingi, kinikita. At kapag nawala, minsan hindi na bumabalik." Ipinadala ko at pinatay ang aking telepono. Nang gabing iyon, umiyak ako ulit. Ngunit sa pagkakataong ito ay ibang iyak. Hindi ito dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pagluluksa. Dahil inililibing ko ang ama na naging ako para bigyan ng lugar ang taong kailangan kong maging. At ang taong ito ay hindi na tumatanggap ng mumo. Lumipas ang 1 linggo, 7 araw ng matinding katahimikan mula sa akin. 60 araw kung saan nagsimulang gumuho ang kanilang mundo at ako ay nagmasid lang. Hindi ito madali. May mga gabi na hawak ko ang telepono nang nanginginig ang kamay, halos isinusulat. "Sige, mag-usap tayo." May mga umaga na nagigising ako na masikip ang dibdib, iniisip si Sofia. Nagtatanong kung namimiss niya ako, kung nalilito siya, kung maayos ba siya. Ngunit bawat beses na humihina ako, naaalala ko ang mga salitang pabigat, naaalala ko ang asul na thumbs up, naaalala ko ang walk-in closet na 350,000 na mas mahalaga kaysa sa aking presensya. At nananatili akong matatag. Laging nagbibigay ng balita si Manang Marta. Hindi dahil hinihingi ko, kundi dahil iniisip niyang may karapatan akong malaman ang pinsalang idinudulot ng aking kawalan. Sa unang linggo, sinubukan ni Miguel na makipagnegosasyon sa bangko, humingi ng extension ng bayad, nakakuha sila ng karagdagang impo araw, hiniram mula kay Aling Sally, ang ina ni Alexa, 25,000 para sa utang sa bahay lang. Ngunit ang ibang bayarin ay nanatiling hindi nabayaran. Sa 2 linggo, pinutol ang cable. Pagkatapos ay ang gym membership ni Alexa. Pagkatapos ay ang mga hapunan sa labas. Sa 3 linggo, tinanggihan ng bangko ang aplikasyon ni Miguel para sa utang. Compromised credit history, sabi nila. Sinubukan ni Alexa na hatiin ang bayad ng kanyang credit card at natuklasan na nasa limit na ito. Nagsimula silang mag-away. Nalaman ni Manang Marta mula sa pinsan ni Alexa na sila ay nasa krisis. Well, hayaan nilang maranasan ang krisis na pinagdaanan ko sa loob ng 3 taon, naghihigpit ng sinturon para mapanatili ang kanilang komportabling buhay. Sa 4 na linggo, hindi nila kayang bayaran ang 2 buwan ng bayad para sa utang sa bahay. Nagpadala ang bangko ng babala, isa pang paglabag at magsisimula na ang proseso ng pagsamsam. Doon muling nagpakita si Miguel dito. Isang Sabado ng hapon, halos 3:00 kumaero.
Nagbabasa ako sa balkonahe ng mag-doorbell. 3 maikli, nag-aalangan nakatok. Tumingin ako sa peephole. Siya iyon, mag-isa, walang Alexa, at ang nakita ko ay ikinagulat ko. Ang anak ko, laging maayos manamit, laging nakaplantya ang damit, maayos ang buhok. Ngayon ay gulo-gulo. Malalalim na eye bags, hindi nag-ahit, gusot na damit. Mukha siyang tumanda ng 7 taon sa loob ng 2 buwan. May gumalaw sa loob ko, ang instinct ng isang ama, ang lumang, malalim na bagay na gustong magprotekta, gustong magpagaan, gustong ayusin. Ngunit hindi ko binuksan ang pinto. Nandoon lang ako sa kabilang panig, tinitingnan sa pamamagitan ng baluktot na kristal ng peephole habang naghihintay siya. Kumatok siya ulit, pagkatapos ay ipinatong ang kanyang noo sa pinto. Papa, alam kong nandyan kayo, pakiusap, pakinggan niyo lang ako. Tahimik. Nagkamali ako sa lahat. Alam ko, wala akong excuse. Ang kanyang boses ay basag, paos. Hindi kami maayos ni Alexa. Sinisisi niya ako. Sinisisi ko siya. At sa gitna ng lahat, si Sofia ay nagtatanong, bakit hindi na po dumarating si Lolo? Sumikip ang dibdib ko nang banggitin niya ang aking apo. Hindi na namin kayang bayaran ulit ang utang sa bahay. Sasamsamin na ng bangko, Papa. Mawawala na ang lahat sa amin. Naghintay siya. Nananatili akong tahimik. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman. Alam kong tinrato ko kayo na parang wala kayong halaga. Ngunit Papa, kayo lang ang mayroon ako. Laging kayo lang ang mayroon ako. At masyado akong naging hangal para makita iyon. Umiiyak ako, ngunit hindi ko pa rin binuksan ang pinto dahil may pagkakaiba sa pagitan ng pagpapatawad at ang muling pagiging gamit na hindi pa ako sigurado kung nasaan ang linyang iyon. Sige, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan. Naiintindihan ko. Gusto ko lang malaman ninyo na totoo ang pasensya ko. Narinig ko ang kanyang mga yapak na papalayo. Narinig ko ang pagdating ng elevator. Narinig ko ang pagsara ng pinto at doon lang ako bumagsak sa sahig at umiyak. Dahil gaano man siya naghihirap, gaano man dumugo ang puso ko bilang isang ama sa pagkakita sa aking anak na ganoon, isang bahagi ko, ang bahagi na nadurog, napahiya, itinapon, ay bumubulong. Kailangan niyang matuto, kailangan niyang intindihin ang ginawa niya. 1 linggo pagkatapos, tinawagan ako ni Manang Marta. Naghiwalay sila. Lalo akong humigpit ang kapit sa telepono. Anong ibig mong sabihin, naghiwalay sila? Nag-file si Alexa ng divorce. Sabi niya, hindi na raw niya kaya ang pressure. Nakasalanan daw ni Miguel dahil sinira niya ang relasyon sa kanyang ama na nagbabayad ng lahat na hindi siya nagpakasal para maghirap. Kumulo ang tiyan ko. Si Sofia ay kay Miguel sa weekdays, kay Alexa sa weekends. Ngunit Tonyo, ang bahay, kailangan nilang ibenta. Nagbigay ng ultimatum ang bangko, bayaran ng atraso, plus multa, halos 150,000 o isasara na. 150,000. Isang maliit na halaga kumpara sa 2,700,000 na naibigay ko na doon. At si Miguel ay lubos na nalulumbay. Ayon sa pinsan ni Alexa, nakatira pa rin siya sa bahay, ngunit halos hindi na makabangon sa kama. Humingi ng leave sa trabaho dahil sa depresyon. Ibinaba ko ang telepono at tumingin lang sa pader. Ang anak ko ay nasa depresyon. Ang anak ko ay nawawalan ng lahat at isang bahagi ko ay gustong tumakbo doon, yakapin siya, sabihin sa kanya na maayos ang lahat, na aayusin ko. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na natuto ng pahalagahan ang sarili, ay matatag na pinanatili ako sa upuan na yon. Hindi mo maililigtas ang isang tao na ayaw mailigtas. Hindi mo kayang magmahal para sa dalawa. Ginugol ko ang sumunod na mga araw sa panloob na pagtatalo hanggang isang gabi ng Huwebes ay nakatanggap ako ng mensahe, hindi mula kay Miguel, kundi mula kay Sofia. Ito ay isang voice note, ang kanyang matamis na boses. Lolo, pinayagan po ako ni Papa na magpadala ng mensahe. Malungkot po siya, umiiyak po siya araw-araw, at malungkot din po ako dahil hindi na po kayo bumibisita. Hindi na po ba niyo ako mahal, Lolo? Huminto ang aking mundo. Hindi na ba ninyo ako mahal? Ang inosenteng batang iyon,
na 6 taong gulang ay iniisip na may nagawa siyang mali, iniisip na tumigil ako sa pagmamahal sa kanya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 buwan, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Miguel. Sumagot siya sa unang ring. "Papa," basag ang boses niya puno ng pag-asa. "Mag-usap tayo," sabi ko. "Pero hindi sa bahay mo, sa apartment ko, bukas ng 3:00 ng hapon." "Nandoon po ako, Papa." "Salamat. Salamat po." Ibinaba ko bago pa siya matapos dahil oo, mag-uusap sila at makikinig sa sasabihin ko. Ngunit sa pagkakataong ito ay sa aking mga kondisyon, sa aking bahay, sa aking mga patakaran, at kung gusto niya ng pangalawang pagkakataon, kailangan niyang paghirapan iyon dahil ang pag-ibig ng isang ama ay walang hanggan, ngunit ang paggalang sa sarili ay hindi na pag-uusapan. At natutunan ko sa pinakamasakit na paraan na walang respeto, kahit ang pinakamalaking pag-ibig sa mundo ay nagiging isang bilangguan. At pinili ko ang kalayaan. Ngayon ay oras na para makita kung pipiliin niya ang responsibilidad. Biyernes, eksaktong 3:00 ng hapon, tumunog ang doorbell. Nakaupo ako sa parehong upuan kung saan ako karaniwang nagtatrabaho. Nakatiklop ang mga kamay sa kandungan, tuwid ang likod. Mentally, ininsayo ko ang pag-uusap na iyon ng mga 20 beses mula ng gabing iyon. Alam ko eksakto kung ano ang sasabihin ko, kung paano ko sasabihin, at, higit sa lahat, kung ano ang hindi ko tatanggapin. Binuksan ko ang pinto. Nandoon si Miguel na may dalang papel na bag. Sa loob, nakilala ko sa matamis na amoy ng mansanas at kanela, ang pie na laging ginagawa ko para sa kanya. "Hello, Papa." Mahina ang kanyang boses, halos pabulong. "Pasok." Dahan-dahan siyang pumasok, na parang tumatapak sa banal na lugar. Tumingin siya sa sala na kilala niya mula pagkabata, sa mga litrato sa dingding, sa sofa kung saan kami nanonood ng TV tuwing linggo, na parang nakikita niya ang lahat sa unang pagkakataon. "Upo ka." Itinuro ko sa kanya ang sofa sa tapat ko. Umupo siya, inilagay ang bag sa coffee table. "Sinubukan kong gawin ito tulad ng ginagawa mo. Hindi naging pareho ang lasa pero, Miguel," matatag ko siyang pinutol. "Hindi ang pie ang nagdala sa iyo rito." Lumunok siya ng mabigat. "Alam ko. Kung gayon, magsalita ka. Sabihin mo ang pinunta mo rito." Huminga siya ng malalim, nanginginig ang mga kamay. "Nasa impyerno ako nitong nakaraang 2 buwan, Papa. Hindi dahil sa bahay, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko ang ginawa ko sa inyo." Nananatili akong tahimik, hinayaan siyang magpatuloy. Si Alexa, nang magsimulang gumuho ang lahat, nang maubos ang pera, pinakita niya kung sino talaga siya. Sinisi niya ako sa lahat. Sabi niya mahina ako, na sinira ko ang lahat sa pagpapaalis sa inyo, na parang investment na dapat kong pinanatili ng mas maayos. Narinig ko iyon at naramdaman ang kirot, ngunit hinayaan ko siyang magsalita. At doon ko naintindihan, hindi kanya kailanman nirerespeto at mas masahol pa, pinayagan ko iyon. Nakita ko kung paano kanya tinatrato ng masama, gumagawa ng mga komento, binabaliwala ka, at wala akong ginawa dahil mas madali ang sumang-ayon sa kanya kaysa ipagtanggol ka. "Bakit? Ang boses ko ay mas matigas kaysa sa inaasahan ko." "Bakit mas madali?" Yumuko siya. "Dahil duwag ako, Papa. Laging ako. Pinalaki ninyo ang isang malakas na lalaki, ngunit pinili kong maging mahina." Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin. Nang ipadala namin ang mensaheng iyon sa grupo, inakala kong mature ako, alam mo ba? Nagtatakda ng mga limitasyon, lumilikha ng independensya, ngunit ang totoo ay naging malupit at maginhawa lang ako. Sa wakas ay tumingin siya sa akin, dahil mas madali ang ilayo kayo kaysa harapin si Alexa. "At ang walk-in closet?" tanong ko. "Ang 350,000 na gagastusin habang sinasabi ninyong nahihirapan kayo?" Namutla ang kanyang mukha. "Alam ninyo? Alam ko ang lahat, Miguel. Ang remodeling, ang mamahaling kainan, ang mga designer bag. Alam kong sinunog ninyo ang perang ipinapadala ko habang pinaniniwala ninyong mahihirap kayo." Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at nagsimulang umiyak.
Hindi iyon ang pinigilang iyak ng isang matanda, kundi ang iyak ng isang bata, sumisigaw, desperado. Patawarin niyo po ako, Papa. Lubos-lubos. Isang bahagi ko ay gustong tumayo, yakapin siya, sabihin sa kanya na maayos ang lahat, ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na natuto ng pahalagahan ng sarili, ay matatag na pinanatili ako sa upuan na iyon. Ang pagkaramdam ay hindi nakakaayos ng anuman, Miguel. Ang pagkaramdam ay hindi nagbabalik ng 2,700,000. Ang pagkaramdam ay hindi nagbubura ng mga salitang pabigat. Ang pagkaramdam ay hindi nagpapagaling ng kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang mukha na pula at basa ng luha. Alam kong hindi ko na ito maaayos, ngunit Papa, kailangan kong subukan. Kailangan kong malaman ninyo na natuto ako. Natuto ano? Na ang pamilya ay hindi tungkol sa pera, na ang pag-ibig ay hindi kaginhawaan, na kayo ang tanging tao sa buong buhay ko na laging nandoon, laging. At itinapon ko iyon sa basura. Bakit? Dahil sa isang babaeng iniwan ako sa unang kahirapan. Dahil sa isang bahay na mawawala rin sa akin. Dahil sa isang lifestyle na hindi kailanman nagiging sustainable. Huminga ako ng malalim. At ano ang gusto mo sa akin ngayon? Patawad, sabi niya lang. Patawad lang. Hindi ako humihingi ng pera. Hindi ako humihingi na iligtas ninyo ang bahay. Humihingi lang ako ng pagkakataon na mabawi ang inyong tiwala, kahit abutin pa ako ng mga taon, kahit hindi ko kailanman lubos na magawa. Tumayo ako mula sa upuan, pumunta sa bintana, tiningnan ang kalye sa ibaba, mga taong naglalakad, namumuhay. Bawat isa ay may sariling drama na nakikita at hindi nakikita. Miguel, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na bahagi ng lahat ng ito? Ano? Hindi ang pera, hindi ang kawalang utang na loob, kundi ang mapagtanto ko na nawala ko ang aking sarili, na tumigil ako sa pagiging mangtonyo, ang lalaking nagpalaki ng anak ng mag-isa, na nagtrabaho hanggang sa duguan ang kanyang mga daliri, na laging may dignidad, para maging tatay lang ni Miguel, ang umiiral lang para magsilbi, para lang magbigay, para lang maglaho kapag hindi na maginhawa. Humarap ako sa kanya at nang itapon nila ako. Alam mo ba ang nangyari? Nakita ko ulit ang aking sarili. Tiningnan niya ako habang tumutulo pa rin ang mga luha. Bumalik ako sa pagkuha ng mga klase sa pagkakarpintero. Nagsimula akong lumabas kasama ang mga kaibigan sa simbahan. Kumain ako sa mga restaurant mag-isa sa unang pagkakataon sa buhay ko at natuklasan kong maganda pala iyon. Bumili ako ng bagong damit. Nagbasa ako ng 4 na libro. Pumunta ako sa beach kasama si Manang Marta. Ngumiti ako, ngunit malungkot ng ngiti. Nabuhay ako, Miguel, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Basta nabuhay lang ako nang hindi nag-aalala kung may kailangan sa akin, kung may tatawag na humihingi ng tulong. Kung kailangan kong magtipid ng isa pang 5,000 dahil baka kailanganin mo iyon. Papa, pinapatawad ko kayo, sabi ko at nakita ko ang ginhawa na bumaha sa kanyang mukha. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot at hindi nangangahulugang pagbabalik sa kung sino ako. Naiintindihan ko. Hindi ko akalain na naiintindihan mo. Bumalik ako sa upuan. Umupo ako. Bibigyan kita ng isang proposal at tatanggapin mo o tatanggihan. Walang negosasyon. Nag-isip siya. Ang 2,700,000 na ibinigay ko sa buhay mo sa loob ng 3 taon na ito, plus ang 750,000 para sa down payment ng bahay. Total, 3,450,000. Gusto ko ng kontrata na kinikilala ang utang na ito. Papa, hindi ko po kailanman mababayaran iyan. Hayaan mo akong tapusin. Matatag ang boses ko. Walang puwang para sa pagputol. Babayaran mo ang 60% ng halagang iyon sa loob ng 5 taon. Ito ay 2,070,000 o 34,500 kada buwan. Kung magawa mo iyon, mababayaran ang utang at magsisimula tayo ulit. Kung hindi mo magawa, huminto ako. Ang bahay ay ibebenta at tatanggapin ko ang aking proporsyonal na bahagi ng aking ininvest at ang natitirang 40% ay ipapatawad ko. Ituring mo iyon bilang regalo mula sa isang ama, ngunit kung tutuparin mo lang ang iyong bahagi, nanatili siyang tahimik, nagpoproseso. Mayroon pa.
Patuloy ko. Gusto kong magkaroon ng ugnayan muli kay Sofia, ngunit sa aking mga kondisyon. Kapag gusto niya akong makita, hindi dahil ikaw o si Alexa ay iniisip na obligasyon mong isama ako. Hindi na ako tumatanggap ng mumo ng pagmamahal. Mahal ka niya, Papa? Totoo. Nagtatanong siya tungkol sa inyo araw-araw. Kung gayon, hayaan mo rin akong mahalin siya ng walang panghihimasok, ng walang kontrol. Ayos ba? Oo. At sa wakas, huminga ako ng malalim. Hindi ako babalik para suportahan ang buhay mo, hindi na. Ikaw ay isang 35 mo taong gulang na lalaki, Miguel. Oras na para matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa. Kung kailangan mo ng tulong, tunay na tulong, isang medikal na emerhensya, ganon, nandito ako. Ngunit mga hapunan sa labas, mga designer bag, mga walk-in closet na luxury, bayaran mo iyon gamit ang sarili mong pera. Tumango siya habang lumulunok ng mabigat. Tinatanggap ko ang lahat ng kondisyon. Kung gayon, sa Lunes, pupunta ka kay Attorney Reyes, ang abogado ko. Handa na ang lahat, pirmahan mo ang kontrata at magpatuloy tayo. Dahan-dahang tumayo si Miguel. Mukha siyang pagod. Ngunit gumaan din ang kanyang pakiramdam na parang may nabunot na bigat mula sa kanyang balikat. Pwede ko ba kayong yakapin, Papa? Nag-alinlangan ako dahil isang bahagi ko ay nasasaktan pa rin, dumudugo pa rin, ngunit tumayo ako at binuksan ang aking mga braso. Niyakap niya ako tulad ng hindi niya pa nagawa simula noong bata pa siya. Mahigpit, desperado, na parang kumakapit sa isang life raft. Aayusin ko ito sa pagkakataong ito. Bulong niya sa aking tainga. Pinapangako ko sa inyo. Sana nga, sagot ko. Dahil ito ang huling pagkakataon mo. 8 buwan na ang lumipas mula ng pag-uusap na iyon. Pumirma si Miguel sa kontrata, ibinenta ang bahay, hindi niya kayang panatilihin iyon gaya ng inaasahan. Sa perang mula sa pagbebenta, binayaran niya ang bahagi ng kanyang utang sa akin, 1,400,000. Ang natitira ay binabayaran niya sa buwan ng hulog na 25,000. Minsan nahuhuli siya, ngunit patuloy siyang nagbabayad. Lumipat siya sa isang mas maliit, mas simpleng apartment. Si Sofia ay kay Miguel tuwing weekday at mukhang mas masaya doon. Mas kaunting tensyon, mas kaunting away. Naglaho si Alexa, nagpakasal siyang muli. Narinig ko na sa isang mayaman daw. Malinaw. Nagla-lunch kami ni Miguel minsan sa isang buwan. Tinatawagan niya ako bawat linggo para alamin kung kumusta ako. Kailanman ay hindi siya humihingi ng pera. Minsan humihingi siya ng payo at ibinibigay ko iyon kapag gusto ko. Si Sofia. Si Sofia ko. Dito siya tuwing Sabado. Gumagawa kami ng mainit na tsokolate, nanonood ng mga pelikula, bumubuo ng mga tren-trenan na kahoy, at sa mga gabing iyon, nararamdaman kong nabawi ko ang isang mahalagang bagay na nawala, isang tunay na koneksyon. Noong nakaraang linggo, nagtanong siya, Lolo, bakit hindi na po kayo bumibisita? Umupo ako kasama niya, hinawakan ang kanyang maliliit na kamay at sinabi ang totoo. Iniangkop para sa isang amin na taong gulang. Ngunit ang totoo, minsan, mahal ko, kailangan nating lumayo sa mga taong hindi tayo ginagalang, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Ngayon, mas maayos ang lahat dahil natuto ang tatay mo na ang pag-ibig ay tungkol sa respeto at natuto ako na pwede akong maging masaya mag-isa. Ngayon, habang isinusulat ko ito, nasa balkonahe ako ng aking apartment. May bagong painting sa dingding. Pininturahan ko iyon sa art class. Hindi ito perpekto, ngunit akin ito at iyon ang mahalaga. Natuto ako ng isang bagay sa halos 19 taon ng aking buhay. Ang walang kondisyong pagmamahal ay hindi nangangahulugang walang kondisyong pagtanggap sa kawalan ng respeto. Maaari mong mahalin ang isang tao ng walang hanggan at masabi pa ring hindi. Masabi pa ring magtakda ng mga limitasyon. Masabi pa ring piliin ang sarili mong kapayapaan. Pinatawad ko ang aking anak. Oo. Ngunit hindi na ako babalik sa pagiging ama na nagbubura sa sarili, na nawawala, na tumatanggap ng mumo ng pagmamahal. Dahil natuklasan ko na ang pag-ibig na walang respeto ay isang bilangguan at pinili ko ang kalayaan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso,
kung kailanman ay naramdaman ninyong hindi kayo nakikita sa sarili ninyong pamilya, kung kailanman ay kailangan ninyong pumili sa pagitan ng pagmamahal sa isang tao at pagmamahal sa sarili, iwanan ang inyong komento sa ibaba. Sabihin kung saan ninyo kami pinapanood at sabihin, kailanman ba ay kailangan ninyong magtakda ng mga limitasyon para sa inyong paggalang sa sarili? Mag-like sa video na ito, mag-subscribe sa mga payo ni Lolo para sa mas maraming totoong kwento tulad nito. At tandaan, hindi ka pabigat ng sinuman, ikaw ang bida sa sarili mong buhay. Mag-ingat kayo at magkita-kita tayo sa susunod na video. 8 buwan na ang lumipas mula ng pag-uusap na nagpabago sa lahat. 8 buwan kung saan ang aking buhay ay nagbago sa mga paraan na hindi ko kailanman inakala sa edad na 68. Pumirma si Miguel sa kontrata. Ibinenta niya ang bahay. Hindi niya kayang panatilihin iyon gaya ng inaasahan. Masakit ang proseso para sa kanya, ngunit kinakailangan. Sa perang mula sa pagbebenta, binayaran niya ang bahagi ng kanyang utang sa akin. 400,000, isang halaga na kumakatawan sa pagkilala, hindi lang sa utang pinansyal, kundi sa utang moral. Ang natitira ay binabayaran niya sa buwanang hulog na 25,000. Minsan nahuhuli siya, hindi ako magsisinungaling, ngunit patuloy siyang nagbabayad. At mas mahalaga kaysa sa pera, tinutupad niya ang isang bagay na mas mahalaga, ang respeto. Lumipat siya sa isang mas maliit, mas simpleng apartment, sa isang middle-class subdivision. 3 kwarto, isang sala, isang simpleng kusina, wala ng mga exclusive village, wala ng mga luxury amenities, ang realidad ng pamumuhay sa sarili niyang paraan. At alam niyo ba, mukhang mas masaya si Sofia doon. Mas kaunting tensyon sa hangin, mas kaunting away, mas kaunting mabigat na kapaligiran ng patuloy na pagtatalo tungkol sa pera at paninisi. Nararamdaman ng mga bata ang lahat kahit iniisip nating mga matatanda na hindi. Naglaho si Alexa sa aming buhay na parang multo. Nagpakasal siyang muli as 6 na buwan pagkatapos ng diborsyo. Narinig ko sa labas na sa isang businessman daw siya nagpakasal na mayroong chain of restaurants sa Cebu. Malinaw na isang taong mayaman. Ang ilang pattern ay hindi kailanman nagbabago. Wala akong sama ng loob sa kanya. Sa katunayan, nararamdaman ko ang isang bagay na katulad ng awa dahil ang isang babaeng kaya lang magmahal ng wallet ay hindi kailanman makikilala ang tunay na pag-ibig at iyon, sa huli, ay ang sarili niyang bilangguan. Ngunit ang aking relasyon kay Miguel, iyon ang tunay na himala nitong mga buwan. Ngayon nagla-lunch kami minsan sa isang buwan, hindi higit, hindi bababa. Isang nakatakdang date, ang unang linggo ng bawat buwan ng 12:00 ng tanghali. Minsan pumupunta kami sa isang simpleng kainan malapit sa bahay ko. Minsan ako ang nagluluto. Minsan siya ang nagluluto sa kanyang bagong apartment. Tinatawagan niya ako bawat Miyerkules ng 7:00 ng gabi, relihiyoso. Para lang magtanong kung kumusta ako. Para ikwento sa akin ang kanyang linggo. Para mapanatili ang koneksyon na muntik na nating mawala. At ang pinakamahalaga, kailanman, ni minsan sa loob ng 8 buwan na ito, ay hindi siya humingi ng pera sa akin. Sa simula, inakala kong pagpapanggap lang iyon, na bahagi iyon ng isang estratehiya para mabawi ang aking tiwala at pagkatapos ay bumalik sa dating gawi. Ngunit sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na totoo ito. Natuto siya, talagang natuto, na ang aming relasyon ay hindi pwedeng ibase sa mga transaksyong pinansyal. Minsan humihingi siya ng payo tungkol sa trabaho, kung paano hahawakan si Sofia kapag nagtatantrum, tungkol sa mga desisyon sa buhay, at ibinibigay ko iyon kapag gusto ko. Kapag nararamdaman kong totoo iyon, hindi dahil sa pakiramdam na obligado ako. 3 buwan na ang nakalipas, nang masira ang kanyang kotse, hindi siya humingi ng pera sa akin para ipaayos. Sa halip ay tinawagan niya ako at sinabing, "Papa, nasira po ang kotse ko. Kailangan ko po yatang mag-commute ng ilang linggo hanggang sa makakolekta ako para sa pagpapaayos. Gusto ko lang po kayong sabihan kung sakaling hindi ninyo ako makikita." Nang araw na iyon, alam kong talagang nagbago na siya. Dahil ang Miguel noon ay darating na may kwento ng kotse,
bilang dahilan para humingi ng 20,000 o 35,000. Ang Miguel ngayon ay simpleng tinanggap ang mga kahihinatnan ng pamumuhay na may limitadong budget at sinuportahan ang kanyang sarili. At si Sofia, si Sofia ko, siya ang tunay na liwanag nitong bagong yugto ng aking buhay. Dito siya tuwing Sabado at ang 24 oras na iyon bawat linggo ay purong mahika. Naitatag na namin ang aming mga tradisyon. Tuwing Sabado ng umaga, nag-breakfast kami ng hotcakes na may pulot. Pagkatapos, pumupunta kami sa parke para pakainin ang mga kalapate. Sa hapon, nanonood kami ng pelikula habang gumagawa ng popcorn at sa gabi bago matulog, nagbabasa ako ng kwento. Tuwing Linggo ng umaga, gumagawa kami ng makapal na mainit na tsokolate. Yung mga binubudburan ng molinilyo tulad ng itinuro sa akin ng aking lola. At habang umiinom kami ng tsokolate, bumubuo kami ng buong mga bayan gamit ang aking mga blok ng kahoy at ang kanyang mga manika. Noong nakaraang linggo, habang naglalaro kami, nagtanong siya, "Lolo, bakit hindi na po kayo bumibisita dati?" Huminto ako. Alam kong darating din ang sandaling iyon, ngunit hindi ako nakapaghanda sa direkta niyang tanong. Umupo ako sa sahig sa tabi niya, hinawakan ang kanyang maliliit na kamay at sinabi ang totoo. Hindi lahat ng totoo, dahil iksi na taong gulang pa lang siya, ngunit isang totoo na iniangkop para sa kanyang edad. Minsan mahal ko, kailangan nating lumayo sa mga taong hindi tayo ginagalang, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa sarili. Alam mo ba kung ano ang pagmamahal sa sarili? Umiling siya. Nakatuon ang kanyang malalaking mata sa akin. Ito ay ang mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi hayaan ng iba na saktan ka. Tulad ng kapag may masama sa iyo sa eskwela, hindi ba? Hindi ka nakikipaglaro sa taong iyon, hindi dahil sa masama ka, kundi dahil inaalagaan mo ang sarili mo. Masama po ba si Papa sa inyo? Tumagos ang tanong sa akin. Maingat kong pinili ang mga salita. Nalito ang tatay mo ng ilang sandali. Akala niya, kaya kanyang tratuhin ng masama at laging nandyan lang ako, ngunit kinailangan ni Lolo na lumayo para matuto siya na hindi iyon tama. Natuto na po ba siya? Oo, sinta ko, natuto na siya. Kaya ngayon magkasama na tayo ulit, ngunit sa isang mas magandang paraan, isang paraan kung saan nagagalang natin ang isa't isa. Nag-isip siya ng ilang sandali, pagkatapos ay ngumiti. Mas gusto ko po ang paraan na ito, Lolo. Dati, laging galit si Papa at Mama. Ngayon, mas kalmado na si Papa. Nang gabing iyon, pagkatapos siyang patulugin, nagtagal ako sa balkonahe ng aking apartment, tinitingnan ang mga ilaw ng syudad, nagninilay sa mga salita ng aking apo. Mas gusto ko ang paraan na ito. Tama siya. Mas mabuti ang paraan na ito para sa lahat dahil nagbago din ako. Hindi lang ako nabawi ang aking dignidad at paggalang sa sarili. Muli kong natuklasan kung sino si Mang Tonyo nang hindi lang siya tinutukoy bilang ama ni Miguel. Bumalik ako sa pagkuha ng mga klase sa pagkakarpintero tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Ang guro, si Mang Jose, ay isang 75 taong gulang na lalaki na gumagawa ng mga muebles mula pa noong siya ay 12. Tinuturuan niya ako ng mga teknik na hindi ko kailanman naisip. Gumagawa ako ng isang aparador para sa aking kwarto. Kinulit sa kamay na may mga drawer na dumudulas na parang mantikilya. Nagsimula akong lumabas kasama ang mga kaibigan sa simbahan. Mayroon kaming grupo na tinatawag na ang mga ginintuang kabataan, purong senior citizen humor. At bawat Biyernes, naghahapunan kami sa iba't ibang lugar. Mga simpleng lugar, mga karinderya, mga paresan, mga gutuan. Ngunit maganda ang kasama, totoo ang mga pag-uusap at ang mga tawanan ay yung sumasakit ang iyong mga tadyang. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon, kumain ako mag-isa sa mga restaurant at natuklasan kong isa itong magandang karanasan. Mayroong kakaibang kapayapaan sa pag-upo sa mesa na may libro. Pag-order ng gusto mo nang walang konsultasyon sa sinuman, pagkain sa iyong sariling ritmo, pagmamasid sa mga taong dumadaan. Bumili ako ng bagong damit, hindi marami, ngunit maganda.
Isang barong Tagalog na may kulay wine red na nagpapamukha sa akin na marangal. Mga pantalong pang-opisina na bagay sa akin. Mga sapatos na gawa sa balat na hindi ko kayang bilhin ng ilang taon dahil laging may mas mahalaga na paggagastusan. Nagbasa ako ng 4 na libro nitong mga buwan, mga nobela na gusto ko nang basahin ng maraming taon, ngunit wala akong oras. Nag-enroll ako sa municipal library at bawat linggo ay pumipili ako ng bagong babasahin. Pumunta ako sa beach kasama si Manang Marta isang buong weekend sa Batangas. Walang kakaiba. Ngunit ito ang unang pagkakataon sa loob ng mga dekada na nagbakasyon ako ng totoo. Nagstay kami sa isang simpleng hotel sa harap ng dagat. Kumain kami ng seafood. Naglakad kami sa dalampasigan habang lumulubog ang araw at doon ko naintindihan ang isang bagay na mahalaga. Nakalimutan ko na kung paano lang mag-enjoy. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito, nabuhay ako sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Basta nabuhay lang ako. Nabuhay nang hindi patuloy na nag-aalala kung may kailangan sa akin. Kung may tatawag na humihingi ng tulong, kung kailangan kong magtipid ng isa pang 5,000 dahil baka kailanganin iyon ni Miguel sa susunod na buwan. Nabuhay ng walang kasalanan sa paggastos ng 500 sa isang libro o 1,500 sa isang masarap na pagkain o 3,000 sa isang weekend getaway. Nabuhay ng walang patuloy na pagkabahala sa pagiging available 24/7 para ayusin ang mga krisis pinansyal na hindi sa akin. At natuklasan ko ang isang kamangha-manghang bagay. Maganda akong kasama sa sarili ko. Ngayon, habang isinusulat ko ang bahaging ito ng aking kwento, nasa balkonahe ako ng aking apartment. Linggo ng hapon. Umalis na si Sofia, kasama si Miguel, at mayroon akong buong hapon na libre. May bagong painting na nakasabit sa dingding ng sala. Pininturahan ko iyon sa art class na kinukuha ko tuwing Lunes ng gabi. Hindi ito perpekto. Hindi eksakto ang mga kulay tulad ng inakala ko. Hindi academically correct ang mga proporsyon. Nanginginig ng kaunti ang mga linya, ngunit akin ito, ganap na akin. Walang nagsabi sa akin kung paano ito gawin. Walang humingi sa akin ng pahintulot na gawin iyon. Walang humatol sa akin sa oras o perang ininvest ko rito. Ito ay isang simpleng tanawin, isang malaking puno sa ilalim ng asul na langit, na may isang kahoy na bangko sa lilim nito. Ngunit para sa akin, ito ay kumakatawan sa isang bagay na mas malalim. Kumakatawan ito sa kapayapaan na nakita ko sa aking sariling piling. Dahil natuto ako ng isang bagay sa halos 69 taon ng aking buhay, isang bagay na matagal bago ko naintindihan. Ang walang kondisyong pagmamahal ay hindi nangangahulugang walang kondisyong pagtanggap sa kawalan ng respeto. Maaari mong mahalin ang isang tao ng walang hanggan at masabi pa ring hindi. Masabi pa ring magtakda ng mga limitasyon. Masabi pa ring piliin ang sarili mong kapayapaan. Masabi pa ring tanggihan na tratuhin ka na parang itinapon. Ang tunay na pag-ibig, natuklasan ko, ay kasama ang pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal sa sarili ay minsan nangangailangan ng masakit na desisyon. Pinatawad ko ang aking anak, oo, ngunit hindi na ako babalik sa pagiging ama na nagbubura sa sarili, na nawawala, na tumatanggap ng mumo ng pagmamahal na parang mga handaan. Dahil natuklasan ko ang isang bagay na mahalaga sa loob ng mga buwan ng sakit at pagmumuni-muni. Ang pag-ibig na walang respeto ay isang bilangguan. At pinili ko ang kalayaan, hindi ang makasariling kalayaan ng taong ayaw ng responsibilidad, kundi ang marangal na kalayaan ng taong kilala ang kanyang halaga at hindi pinapayagan ang iba na tapakan iyon. Ang kalayaan ng taong mahal na handang pansamantalang ilayo ang mahal niya para turuan siya na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang respeto. Kaninang umaga, habang umiinom ako ng kape sa balkonahe at pinapanood ang pagsikat ng araw sa kamay nilaan, naisip ko kayong lahat na nakikinig sa akin. Naisip ko ang mga ama at ina na marahil ay nakakaranas ng isang bagay na katulad ng sa akin. Marahil may isang tao doon na nakakaunawa rin na naging ATM machine siya ng pamilya. Isang taong nilunok din ang kanyang dignidad ng napakaraming beses na hindi na niya maalala ang lasa nito.
Isang taong kailangan ding marinig ang natutunan ko sa loob ng 18 taon. Hindi ka pabigat ng sino man. Mahalaga ka sa kung sino ka, hindi sa kung ano ang kaya mong ibigay. Ang iyong pagmamahal ay hindi sinusukat sa dami ng pera na inililipat mo bawat buwan. Ang iyong lugar sa pamilya ay hindi nakukuha sa pagsasakripisyo ng iyong dignidad. Hayaan ninyong ikwento ko ang isang bagay na natutunan ko nitong mga buwan ng muling pagtuklas. Pagkatapos ng 60, ng 65, ng 70, hindi nagtatapos ang buhay, nagbabago ito. Mayroon tayong ideya lalo na sa ating kulturang Pilipino na ang mga lolo at lola ay nandoon para magbigay, para magsilbi, para ayusin ang mga problema, para maging available 24/7, para sa kung ano ang kailangan ng pamilya, na parang tayo ay mga inexhaustible resource sa halip na mga tao na may sariling pangangailangan, pangarap, at limitasyon. Ngunit alam nyo ba, may karapatan din tayong mamuhay, may karapatan tayong gastusin ang ating pera sa ating sarili nang walang kasalanan. May karapatan tayong sabihin ang hindi kapag hindi tayo sumasang-ayon. May karapatan tayong magtakda ng mga limitasyon kahit sa ating mga anak. May karapatan tayong maging masaya. Noong nakaraang linggo, sa isa sa aming mga hapunan ng mga ginintuang kabataan, ikinwento ni Mang Ben, isang 32 taong gulang na accountant sa buong buhay niya, ang isang kwento na halos katulad ng sa akin. Ang kanyang anak na babae ay humihingi ng pera sa kanya ng ilang taon para sa kanyang negosyo ng pagbebenta ng damit. Laging may pangako na babayaran kapag naging matatag na ang negosyo. Pagkatapos marinig ang aking kwento, gumawa ng desisyon si Mang Ben. Sinabi niya sa kanyang anak na hindi na siya pwedeng magpahiram ng pera, na mahal niya siya, ngunit kailangan niyang alagaan ang sarili niyang pinansyal na katatagan. Nagalit ang kanyang anak, hindi siya kinausap ng 2 linggo. Ngunit pagkatapos ay bumalik, hindi para humingi ng pera, kundi para humingi ng tawad. Sinabi niya na naintindihan niya na inabuso niya ang kanyang pagkabukas palad at mas pinahahalagahan niya ang pagkakaroon ng kanyang ama kaysa sa kanyang pera. Ngayon ay mayroon silang mas malusog, mas tapat, mas magalang na relasyon. Nagbago din ang sitwasyon ni Aling Nena, ako'y 29 anyos, pagkatapos ng aming pag-uusap. Tumigil siya sa pag-aalaga ng kanyang mga apo araw-araw nang libre habang ang kanyang manugang ay nagtatrabaho ng walang kahit isang salamat man lang. Ngayon, nag-aalaga siya ng mga bata 2 beses sa isang linggo dahil gusto niya, hindi dahil pinipilit. At ang kanyang manugang pagkatapos ng paunang pagkabigla, natuto ng pahalagahan ang tulong na iyon. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay sa akin ng isang bagay na ngayon ay alam ko ng sigurado. Kapag ginagalang natin ang ating sarili, tinuturuan natin ang iba na respetuhin din tayo. Ngunit hayaan ninyong maging malinaw ako sa isang bagay. Hindi ko itinatalaga na maging makasarili tayo o iwanan ang ating mga pamilya. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa balanse. Pinag-uusapan ko ang pag-ibig na may limitasyon, malusog, posibleng magmahal ng malalim at masabi pa ring hindi. Posibleng maging mapagbigay at hindi pa rin payagan ng pang-aabuso. Posibleng maging mapagmahal na magulang at hindi pa rin kalimutan ang ating sarili. Ang respeto sa mga nakatatanda na napakahalaga sa ating kultura ay kailangang maging reciprocal. Hindi lang ito pwedeng isang magandang parirala na sinasabi tuwing araw ng ama o araw ng ina. Kailangan itong isabuhay araw-araw, sa bawat pakikipag-ugnayan, sa bawat desisyon na kinasasangkutan ng pamilya. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyo, kung nakita ninyo ang bahagi ng inyong sarili sa aking karanasan, kung kailanman ay naramdaman ninyong hindi kayo nakikita sa sarili ninyong mga pamilya, kung kailanman ay kailangan ninyong pumili sa pagitan ng pagmamahal sa isang tao at pagmamahal sa sarili. Gusto kong malaman ninyo ito. Ang pagpili sa inyong sarili ay hindi pagiging makasarili, ito ay pagiging matalino. Ang pagtatakda ng mga limitasyon ay hindi pagiging malupit, ito ay pagiging mapagmahal sa pinakamalalim na paraan. Ang paghingi ng respeto ay hindi pagiging mapagmataas, ito
ay pagiging marangal. Hindi nagtapos ang aking kwento nang hilingin ni Miguel na lumayo ako. Ang aking kwento ay nagsisimula pa lang sa pinakamagandang kabanata nito. Ang kabanata kung saan natutunan ko na ang tunay na pag-ibig ay kasama ang pagmamahal sa sarili. Ang kabanata kung saan natuklasan ko na hindi kailanman huli ang lahat para mamulaklak. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, iwanan ninyo ang isang komento, sabihin kung saan ninyo kami pinapanood at ibahagi ang inyong sariling karanasan. Kailanman ba ay kailangan ninyong magtakda ng mga limitasyon para sa inyong paggalang sa sarili? Anong natutunan ninyo? Mag-like sa video na ito kung nakatulong ito. Mag-subscribe sa channel na Mga Payo ni Lolo para sa mas maraming totoong kwento tulad nito. I-activate ang bell icon para hindi makaligtaan ang anumang bagong kabanata. At tandaan mga kaibigan, hindi kayo pabigat ng sinuman, hindi kayo mga resource na nauubos, hindi kayo mga emotional ATM machine, kayo ang bida sa sarili ninyong buhay at bilang mga bida, may karapatan at responsibilidad kayong sumulat ng isang wakas na magpaparamdam sa inyo ng pagmamalaki. Mag-ingat kayo, pahalagahan ninyo ang sarili ninyo palagi at magkita-kita tayo sa susunod na video. Sa buong pagmamahal at respeto ko, Mang Tonyo. Kung nakarating kayo rito, kayo ay bahagi ng isang komunidad na naniniwala sa dignidad, paggalang sa sarili at malusog na pag-ibig. Ibahagi ang kwentong ito sa isang taong nangangailangan itong marinig. Minsan, isang kwento ay kayang magpabago ng buhay. Hanggang sa susunod, pamilya. Pagpalain kayo ng Diyos.